Panawagan po ni dating Pangulong Duterte sa Armed Forces of the Philippines. Walang kwenta para sa mga military. At ang tingin naman po ng marami, ito ay para lamang sa pansariling kapakanan at hindi po para sa kapakanan ng bayan. Magandang araw po mga ka-explore at mga kababayan sa bansang Pilipinas at sa mga nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang hapon, magandang gabi at magandang tanghali po. Mapayapang oras po sa inyong lahat. At sa mga bago pa lamang dito sa aking channel, pa-subscribe naman po. At huwag nyo na rin sanang kalimutang i-like o i-share yung video. Maraming salamat po. Mga kababayan, matatandaan po natin na muli na naman pong sinabi ni dating Pangulong Duterte na adok si PBBM. Kasabay po ng panawagan niya sa mga military na mag-withdraw na ng support sa Pangulo. Dahil daw hilahod na daw ang gobyerno bali. Ang ibig sabihin po ng hilahod ay hila tuhod. Yung bang nabalian ka kaya hindi ka na makalakad na maayos. Parang ganun ang gobyerno daw. Ayan sabi ni dating Pangulong Duterte. Alam naman po natin na minsan may mga pagkakataon din po na nagagamit ng mga politiko itong ating militar para sa kanilang mga sariling kapakanan ba? Yung sariling interes. Dahil sa pangalan pa lamang, yung hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Nasa kanila na po lahat ang pinakamalakas na persa Kumbaga sila ba yung mahirap banggahin, di ba? Subukan mong banggahin ng mga yan, kundi maghahalo ang balat sa tinalupa ni Kanga. Di ba? Noong naging Pangulo po si Duterte, matatandaan po natin na ang tawag po niya sa mga pulis at sa mga sundalo ay sundalo ko, pulis ko. Di ba? Parang sinabi niya na akin kayo. Parang ganun ba? Well, nasa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Duterte dati. Dahil siya po yung tinatawag na Commander-in-Chief. At nakita naman po natin lahat, naging tapat at ginagalang siya bilang kanilang Commander-in-Chief. At nanatili ang katapatan ng ating mga military sa kanya hanggang sa pagbaba niya sa pwesto. Ang nakakapagtaka ngayon, bakit ngayon gusto niyang mag-aklas ang militar laban kay PBBM? Bakit? Hanggang ngayon ba kanya o hawak pa rin niya ang mga ito? Naku naman talaga Mga ka-explore, ang sabi ng PNP, hindi na kailangan daw po ng loyalty check. At lalong iiyak po dito si Duterte sa sagot po ng Armed Forces of the Philippines. Pakinggan po natin ang balita mula po sa PTV, ang pambansang telebisyon. Tuwing may ugong na destabilisasyon, ang mga Sergeant Majors sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang nagsisilbing susi para malaman ang moral sa hanay ng AFP. Ang mga Sergeant Majors kasi ang pinuno ng mga enlisted personnel na bumubuo ng 70% ng nasa 150,000 lakas ng AFP. Sa Campo Aguinaldo, nagtipon-tipon sa isang seminar ukol sa pamumuno ang mga Sergeant Major ng iba't ibang sangay ng AFP at sa isang panayam, nanindigan sila na walang na kanilang sinumpaang tungkulin sa bayan. Mga professional na yung ating mga kasundaluhan. Marami ng mga experience na nangyari na at the end of the day, ang mas kawawa yung sundalo at hindi lang yung mismong sundalo, yung mga pamilya ng mga sundalo na nagagamit ng mga personalidad na may pansariling adhikain. Paliwanag ni Lasso, marami ng pagkakataon na hindi na nagiging maganda ang dulot ng politika sa kanila bilang mga sundalo, gayon din sa kanilang pamilya. Manatili tayong non-partisan, sundin lang natin yung mga guidance ng ating AFP leadership. Ayon naman sa pinuno sa isang malaking hukbo ng militar sa Mindanao, matatag ang paninindigan sa kanilang hanay na hindi tatalikod sa kanilang sinumpaang tungkulin. Ang mga Sergeant Major ng hukbong Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay malaki umano ang impluwensya bilang itinuturing na ama ng mga enlisted personnel. So we trust them
and at the same time they take cue from the chain of command as well. Tiniyak ng grupo, mananatili silang profesional, non-partisan at hindi kailanman magpapagamit sa politiko. So, ayan po. Wala po. Hindi na po pwede ang gustong mangyari ni Duterte. At ang mga, ito pala yung mga sergeant major pala ang itinuturing na ama ng mga enlisted personnel sa mga kamilitarihan natin, itong mga kasundaluhan natin, ano. Malaki pala ang role ng mga itong mga sergeant major. Okay? Ayan, wala pong dapat ikabahala ang ating mga kababayan, ano? Malabo pa po. Malabo pa sa Copy Ko Black. Malabo pa po sa Copy Ko Black ang panawagan ni Duterte. PNP, no need for loyalty check. Armed Forces of the Philippines remain professional and non-partisan or apolitical. Yan. Kaya po relax lang po tayo mga kababayan. Yung mga nagrarally-rally na yan, nako, kakapiranggot na lang po sila. Oo, yan. Kakapiraso na lang, iilang piraso na lamang. Ayon pa kay Brigadier General Jean Pajardo, hakot bayaran pa yata yung karamihan niya. Oo, mare, kasi may mga lumabas din mga video na may mga nagkakabayaran. Yan. Dati nga po, marami-rami pa po sila nung may mga miyembro pa ng KOJC. Pero ngayon, mukhang nanahimik na ang mga yan. Hindi na sumasama sa mga rally-rally na yan. Kaya ang nangyari, solo Duterte Group na. Yan. SDG. Iyo. Ang ganda, no? Solo Duterte Group. Yan. Kaya pwede mo na nga silang bilangin kahit sa live stream ng mga vlogger nila, di ba? Tanong, bakit ang daming viewers nila? Ayan, malaking tanong na akala nila ganun-ganun lang. Ganito po yun. Alam niyo po mga kababayan, karamihan sa mga nanunood sa kanila, mga concerned na citizen. Oo, mga concerned citizen lang yun na nagmo-monitor at minomonitor yung mga nangyayaring yan at nag-o-obserba, ika nga. Ang hindi alam ng mga vlogger nila, hindi lahat ng nanonood sa kanila ay kakampi. Yan. Balibalik ta rin naman ang sitwasyon mga kababayan, mga ka-explore. Mas nakakarami pa rin ang may tiwala at nagtitiwala sa kasalukuyang administrasyon at karamihan ay naniniwala na mas magaling na leader si PBBM na makadiyos, makatao at may rule of law kaysa kay dating Pangulong Duterte. Hanggang dito na lamang po mga kababayan, mga ka-explore. Malaya po kayong magpahayag ng inyong mga saloobin at komento. Bukas po ang ating comment section para po sa inyong lahat.